ang Madam na Negosyante Tweety Bird. Well, for today's video guys, ay gagawa lang naman po tayo ng ice candy sa cocktail na hindi na kailangan magluto. No hassle na talaga guys, hindi na kailangan yung cornstarch. So tara, gawa tayo ng ice candy sa cocktail. Oh, let's go! So ito lang naman po ang ating mga kakailanganin sa ating ice candy today's video. So, meron po tayong fruit cocktail at ito lang naman po ang ating pangunahing kasangkapan sa paggawa ng ating creamy ice candy with cocktail. Inform ko lang kayo guys ha, yung sabaw ng cocktail huwag nyo itapon o kaya inumin. Kasi isalin po talaga to sa ating ice candy para lalo po talagang sumarap ang ating ice candy sa cocktail. Sa fruit cocktail guys, magdepende talaga kung ano ang brand ang gagamitin mo. Basta fruit cocktail talaga. So, ang ating fruit cocktail talaga guys, kailangan talaga natin i-chop yan. Para hindi po tayo mahirapan sa pagtakal ng ating ice candy. Kasi babara at babara talaga yan sa ating imbudo. May grinder dyan o kaya shake, pwede po kayong gumamit ng ganon. Huwag nyo na pong i-mind yung sa akin kung bakit po ako nagtyaga sa chop. Kasi gusto ko po talagang ihasa yung aking sarili sa pag-chop-chop ng kung anong-anong bagay. O, diba? Perfect. Pero sa totoo guys, sa lahat ng flavors na aking nagawa guys, ito talaga ang pinaka matagal kong gawin. Kasi nagcha-chop-chop talaga ako ng aking fruit cocktail. So, eto na. Tapos na ang ating pag-chop. At ilagay na po natin sa ating mixing bowl ang ating chinap na fruit cocktail. And then, maglagay po tayo ng creamy kondensada na 1 kg. At magdepende talaga kung ano ang brand na gagamitin nyo. Basta maglagay po talaga tayo ng kondensada. Isa lang naman po ito sa nagpapakreamy ng ating ice candy. Kaya hindi talaga pwede na wala po tayong kondensada. At isunod na po natin ang 2 lata na evaporada na ang sukat nito ay 360 ml. At isa rin ito sa nagpapayami ng ating ice candy. Kaya dapat meron din po tayong evaporada, o diba? At syempre naman, lagyan po talaga natin ng 1 kilo na asukal. At hindi talaga pwede na walang asukal yung ating ice candy. At pagkatapos pong nailagay ang lahat ng ingredients, halukayin po na talaga natin ng mabuti para ma-dissolve ang dapat ma-dissolve. So, dito po tayo magsasali ng tubig at una po natin gagawin, isalin muna natin yung tinimpla natin kanina bago po natin lagyan ng tubig. So, maglalagay po talaga tayo ng tubig dito guys, ng 2 pitchel. So, kung maglalagay po tayo ng tubig, hindi po natin biglain yung 2 pitchel. Dapat step by step talaga. So, kung nalalito po kayo sa sukat ng aking pitchel, kasi magkaiba lang naman po tayo ng pitchel. So, kung pamilya nyo po ang lalagyan na ito, makikita mo to sa supermarket. Bibili ka lang naman ng 1 balde biscuits. Para naman sa ganon, meron kang hahaluan sa ice candy mo at sukatan kung hanggang saan talaga ang tubig na dapat mong ilagay sa ice candy. At dapat talaga sundan mo lahat ng steps para makuha mo talaga ang tumpak na timpla ng aking ice candy na hindi na kailangan lutuin. So, lagyan po natin ng kaunting asin guys para naman po mabalance po ang kanyang pagkatamis. Kumbaga, tumpak at saka impact talaga yung tamis niya. Yan po ang sekreto po natin sa paggawa ng ating ice candy. Dapat lagyan po talaga natin ng kaunting asin para naman sa ganon, yung tamis niya intact talaga, o diba? At dapat meron po tayong basahan guys at baso na sukatan po ng ating ice candy. Gagawa lang naman po tayo ng 1 toneladang ice candy. So sa isang batch talaga marami na talagang magagawa mo dito. So ngayon guys, pag-usapan po natin yung naggasto. So ito na po lahat ang ating total costing sa halagang 388 makagawa ka ng ice candy na 1 tonelada. So nagcha-charge po talaga tayo ng kuryente kasi hindi naman po titigas ang ating ice candy kung wala po tayong kuryente na ginagamit, o diba? Sa isang batch talaga guys, makagawa ka ng madaming ice candy. Mahigit kulang-kulang sa 150 pieces ang magagawa mo sa isang batch. Kikita at kikita ka talaga dito guys. Perfect talaga to sa pang negosyo. Kasi dito po talaga ako nagtagal sa negosyong ito. Isa po ito sa bumubuhay sa aking sari-sari store. Sa isang batch talaga guys, kaya talaga ubusin ng 2 araw ang aking ice candy. Pwera lang sa may mag-order talaga sa akin ng bulto, okay, kagaya ng 150 o kaya 150. Kasi meron po akong reseller sa aking ice candy guys. So ang benta ko talaga sa aking ice candy dito sa tindahan ay 5 piso. So sa reseller price ay ibibigay ko sa kanya ay 4 na piso. So 4 lang ang bigay ko talaga sa kanya. So pwede niyang ibenta ng 6. So meron po siyang 2 piso sa bawat isa. So eto na, natapos na po nabalot ang ating ice candy at binukod-bukod ko na talaga siya para madali po talaga nating maibigay
bilang at para naman po ito sa aking reseller. Bali, dalawang batch talaga na ice candy na magkaiba ang flavor ang gagawin ko today. Isa sa aking reseller at isa sa aking tindahan. So, abangan nyo po sa susunod na video ko ang pangalawang batch na gagawin ko. So, eto na guys, ang pinaka-exciting part. So, nabilang ko po ang aking first batch ng 158 pieces. So, ang bawat supot guys ay tig 50. So, mabebenta po to lahat sa halagang 790 pesos. So, ang puhunan natin dito guys ay nagkakahalaga ng 308. So, kikita ka ng 402 sa isang batch. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa akin channel at nagustuhan mo ang video kong ito, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Thank you, bye-bye!